Eto, sabi dito sa Pilipinas Today, para sa mga residente ng Nueva Ecija, patuloy na nagbibigay inspirasyon si Father Marcelito Tito Paez dahil sa kanyang fighting spirit lives in all the good-minded and well-meaning people who are united together in the struggle for just and lasting peace. Si Paez na 72 anyos, 72 anyos. Hindi ko alam kung paano. Nang bawian ng buhay ay kilalang pari na tagapagtanggol ng mahihirap, magsasaka at karapatang pantao. Sa loob ng mahigit 3 dekada bilang diocesan priest sa Diocese of San Jose Nueva Ecija. Hoy, lapit kami rito. Noong Disyembre 4, 2017 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, binaril at napatay si Paez matapos tulungan ang pagpapalaya sa political prisoner na si Romel Tukay, kung saan itinuring ng marami ang kanyang pagkamatay bilang kamartiran. Ayan. So yan ang sabi dito sa news is pinaslang na pare sa digong posible maging new martyr ng Vatican. O ba? No? Another na naman dagdag yan na ano. Sabi dito, posibleng kilalanin bilang new martyrs yung ang Father Marcelino matapos mapasama sa listahan ng 7 individual na rerepasuhin ng Vatican Commission on New Martyrs, Witness of the Faith bilang paghahanda sa darating na Jubilee sa year 2025. Ayan, maraming pinatay na pari sa Nueva Ecija. Hindi nakakuha ng hustisya. Ayan, si Father. Hindi, ayan, hindi ko naman alam kung paano ko pa i-elaborate yan, no? And yun nga, hindi ako sa Katoliko ako, pero hindi kasi ako yung practicing Catholic, no? Pero syempre malaki yung paniniwala at pananampalataya natin sa taas. At hindi ko alam comment ko rito. Hindi kasi ako naniniwala. Pero ayan si Father, no? Nabaril. Yan. Magkakaroon ng ilan na ba naging ano natin? Maraming salamat. Boss Sandro Marcos. Andiyan pala si Boss Sandro Marcos, ha. Sabi ko sa inyo, nakikinig sa atin si Congressman Sandro, eh. Malabong hindi yan nakikinig sa atin. Kaya nandiyan. Congressman Sandro, syempre lagi kitang babatiin. No? Alam ko naman na nanonood ka. Sana enjoy ka lang dyan. Okay? Pwede na ba tayo mag-proceed dito sa na to? Sa susunod nating topic. Dahil nga, ayan. So, dyan sa mga taga Nueva Ecija, no? Congratulations sa inyo kung mapapasama si Father Marcelito Tito Paez, no? Sa pagiging martyr or saint. Ayan. So, pasok na po tayo dun sa susunod nating topic, no? Gusto ko ng topic na to, pero ito na lang muna. Hindi ko. Ito. Simulan natin, We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot. Awit kami ni PBB. Awit kami ni PBB, eh. Awig, no? Ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At
hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. Ito, no? Alam nyo, lost for words talaga si PBBM. Kasi nga, alam nyo, bilang ama ng bansa natin, I can feel him na talagang medyo, tayo nga na hindi naman tayo presidente, hindi rin tayo politicians, hindi rin tayo taga Cebu. Pero syempre makita mo no yung kalunos-lunos na nangyari sa ating mga kababayan diyan sa Cebu, no? Dun sa mga namatayan, condolences talaga sa inyo. Kahit ako, I'm lost for words, no? Talagang alam niyo naman nung unang nating ibinalita yan, medyo mahirap kasi we really do feel, no, for our fellow Filipinos na nasa lantaan ng bagyong Tino diyan sa and meron pa ulit na nagbabantang paparating, no? So sana etong mga Iglesia na Cristo imbis na magdasal na lang na sana medyo kumalma yung super typhoon na paparating. Imbis na maging super typhoon, malay nyo maging ambon na lang. Yun sana maganda, no? And then, kaya lang, marami pa ding marami pa rin ng, i-highlight natin yan si Congressman Sandro. Hindi, marami pa rin yung kumukutya sa ating mahal na Pangulo dyan sa ginawa niyang speech na yan. Gustuhin ko man sana na ilihis na, no? Yung ako, pagka makikita nyo yung development that I was trying to create dito, lalo na dito sa pagbablog, dito sa segment natin, no? Iwasan na natin, I will try to, lumihis na yung pagka every time na merong kapuri-puri kay PBBM, hindi na natin siya i-compare pagdating dun sa nakaraang administrasyon. No, just to be fair, I think with the previous government, no? Panis na. Alam mo ko na ikaw siya. Si Boss Sandro, yung pinaka-boss natin, no? Isang libuhin na natin. Pero yun nga, no, wag kayong, yung mga kababayan natin dyan sa Cebu, yung tulong, hindi yan titigil, no, hanggat